Hi mga katambay, ito na ang full chapter ng chapter 1017 ng One Piece. Madami na naman tayong malalaman sa chapter na to, kaya sabay-sabay nating alamin yan. Pero bago yan, kung mahilig ka sa mga gantong content, mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Ang title nga ng chapter ay The Strongest Humanity na sinasabi nga na patungkol ito sa mga Seraphim. Sa cover page nga ng chapter ay makikita natin na magkakasama na pala talaga ang mga tanyag na scientists na sila Dr. Vegapunk, Caesar, Beansmoke Judge at si Queen. Pero may isa pang tao na makikita natin at babae ito. Sino kaya itong bagong ipapakilala na naman ni Oda Senpai? Magsisimula ang chapter sa nagsosorry na si Luffy kay Sentomaru. Hindi nga natuloyan ito sa atake na ginawa ni Lucci. Sabi ni Luffy ay pasensya na daw kasi kung di nga daw niya kinausap si Sentomaru, nakapag-focus ito doon sa pag-atake ni Lucci. At napigilan niya daw sana yon. Sabi naman ni Sentomaru, wag nga daw siya maliitin ni Luffy. Nakita nga daw niya yung atake ni Lucci na naghanda naman daw siya. Pero di pa din daw talaga kaya. Naiinis na nga dito si Luffy at ginamit nito yung Gomu-Gomu no Dawn Whip niya. Kaso sa sobrang lakas nito, hindi pa masyadong kontrolado ni Luffy yung atake niya. Kaya kung san-san na lang siya tumatama. Sinigawan na nila Stussy at Kaku si Lucci dahil delikado yung atake ni Luffy. Pinapa-evacuate na ng ibang staff yung mga worker doon sa factory dahil nagwawala nga si Luffy. Malipat tayo doon kay Vegapunk. Tinanong ni Franky na nakita nga niya yung ability ng Seraphim na Jinbei. Naalala nga daw niya yung nakalaban niya na si Senyor Pink na may Sui-Sui no Mi. Wala naman daw kapareha yung ganong abilidad. Ibig sabihin daw nun, patay na ba si Senyor Pink? Napansin daw pala ni Franky yun, tanong ni Vegapunk. Yung Senyor Pink daw, nakakulong doon sa Impel Down. Talaga daw ba? Sabi ni Franky. Nakaagawa daw ba ng kapareha na Devil Fruit si Vegapunk? Sabi nga ni Vegapunk, kung artificial na Devil Fruit nga daw yung pag-uusapan ay kaya niya. At ito nga daw yung Sowan. Yung kay Caesar naman daw ay iba pa yon, kaya wag na lang nila isali. Tama nga daw, dapat mawala na yung tao na yon, sabi ni Nami. Sabi naman ni Vegapunk na kahit naman daw sa ibang uri ng Devil Fruit, kaya naman din daw niya. Pero kailangan nga daw niya ng oras at malaking pera para doon. Lahat nga daw ng mga yon ay kaya niyang magawa. Pero yung awakening nga daw ay hindi pa niya sure kung makukuha niya. Sa Logia naman daw, ang dami na daw niyang ginawang paraan. Pero ang hirap daw talaga magawa yung ganon. Pagdating naman daw sa Paramecia, kailangan nga lang daw niya ng lineage factor nung user. At mula daw doon, makakagawa daw siya ng isang unique type na dugo na pwedeng magamit at magaya yung mga ability ng iba pang Devil Fruit user. Tinatawag nga daw ito na Green Blood. Dito na siguro papasok na kaya nagaya ni Vegapunk yung ability ng mga nakuhanan niya ng lineage factor. At ito, yung nabigay niya sa mga Seraphim. Habang nagpapaliwanag si Vegapunk, umaatake na dito ang S-Snake at S-Hawk. Sinabi nga ni Vegapunk na ayon sa kanya, yung mga Seraphim daw ay nasa tuktok na ng siyensya. At nasa history na nga daw ng kanilang mundo at karagatan. Kaya nga daw tinanggal na nila yung si Chibukai, sabi ni Nami. Di nga daw makapaniwala itong si Usopp at Franky na nakagawa siya ng ganon. Ibig sabihin lang daw nun, yung mga Seraphim ay armas ng Navy, sabi ni Sanji. Tama nga daw ito ayon sa tingin nila, sabi ni Robin, at mapanganib nga daw ito. Nagkakagulo pa din ang mga staff sa ibaba. Mukhang magsisimula na ulit yung laban ni Lucci at Luffy dahil nag-i-stretch na dito si Lucci at si Luffy naman tumatawa lang. Biglang umatake dito si Luffy gamit ang Gomu-Gomu Dawn Rocket at tinamaan dito si Lucci. Ano daw ba yon? Napakalakas, nawawalan na nga daw siya ng ulirat sa sobrang lakas, sabi nga ni Lucci. Habang naglalaban yung dalawa, si Jinbei at Chopper ay tinulungan ng S-Snake. Tinuro nito yung daan papunta doon sa vacuum rocket. Nagpasalamat naman itong si Jinbei doon sa S-Snake at ang bait daw nito kumpara kay Hancock. Sumusunod nga lang daw siya, sabi ng S-Snake. Pinapasakay na ni Chopper si Luffy. Sinabi ni Sentomaru na sumakay na nga daw itong si Luffy. Siya na daw ang bahala kay Vegapunk. Umandar na yung vacuum rocket at ang bilis nito. Nagising na si Bonnie at nagtaka siya kung sino yung isa nilang kasama. Sinabi ni Jinbei na si Luffy yon. Mamaya na nga daw siya magpapaliwanag. Ilang segundo lang yung biyahe nila at nakarating na agad sila doon. May nag-announce na mukhang naghahanda na sila sa pagdepensa nung Frontier Dome dahil nga sa mga CP0.
Nakita ni Kaku si Sentomaru na mukhang wala ng malay. Si Stussy naman ay sinabi na kailangan nilang antayin yung mga Marines. Sumingit naman si Lucci na pag inantay pa daw nila yung mga Marines baka makatakas na sila Vegapunk. Pati doon sa lugar ni Vegapunk, nagkakagulo na. Seryoso daw ba yung mga yon na tatapusin nila si Vegapunk? Tanong ni Nami. At Usopp, malaking kawalan nga daw sa world government pag nawala si Vegapunk. Paano kung naisip daw ng mga ito na naging threat si Vegapunk sa kanila? Kasi nga daw siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Tanong nga ni Usopp. Wala naman daw siyang balak gawin yon, sabi ni Vegapunk. Nakuha na nga daw ni Nami, di sa kanila naman daw magiging sagabal itong si Vegapunk. Sila na nga lang daw kaya ang tumapos dito. Tumigil nga daw itong si Nami, sabi ni Usopp. Lap trip na naman yung dalawa. Naaayon nga daw yon sa pagkakataon na pumunta sila doon at yung kukru pa sila. Isa daw yung tadhana, sabi ni Vegapunk. Nagulat naman si Franky sa sinasabi ni Vegapunk. Sasama daw pala siya sa kanila. Napakadelikado daw na dalahin itong si Vegapunk, sabi ni Nami. Kung ganun daw, welcome daw si Vegapunk. Sana itingnan nga daw nito yung Franky Shogun at yung Sunny, sabi ni Franky. Kung ganun daw yung mangyayari, tanggalin na nga daw nito yung mga nasa paa nila. Sa gabal daw yon, sabi ni Sanji. Mali pa tayo, namangha na naman si Luffy sa mga nakikita niya. Inaasikaso na ng staff si Atlas dahil injured ito. Paalis na nga dito si Bonnie, kaya tinanong ni Chopper kung saan to pupunta. Kailangan nga daw niyang tanungin si Vegapunk kung bakit ginawa niya yon sa tatay niya. Pag kung ano-ano pa din daw yung sinagot nito, papatayin na nga daw niya si Vegapunk. Inutos na ni Lucci na isara yung lahat ng pwedeng labasan sa isla. Kasama nga daw yung tunay, may 6 pa daw ng mga Vegapunk. Napakahirap nga daw harapin nung defense system ni Vegapunk dahil ang tibay nga daw nito. Kaya nga daw ngayon wala nga daw siyang paliligtasin kahit na isang tao. Nasa paligid na ng isla ang admiral na si Kizaru. Nabalitaan na nito na sila Luffy ay nasa isla. Kakampi na daw pala ni Luffy si Vegapunk. Panigurado daw na yung pagtakas ng mga ito ay napakadali na lang daw. Pero sisiguraduhin daw niya na iba yung makikita ng mga ito. Kailangan nga daw nila ng napakaraming warship at tumungo daw ito doon sa Egghead Island. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter na naman ang nakita natin. Hindi talaga uubra si Lucci kay Luffy. Naghahanda na sila Vegapunk para umalis na nga sa isla. Pero malapit na dumaong si Kizaru. Ano kaya ang mangyayari pag nakarating na doon si Kizaru? Sino ang makakaharap nito? Papatikimin kaya ni Luffy ng Gear 5 ang Admiral? Malalaman natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood mga katambay at see you sa next video. Over and out!